Pero bakit gano'n, Pastor Ronald? Patay na pala ang flesh, bakit nasusunod pa natin at minsan ay nararamdaman natin na mas powerful siya? Kaya madali tayong nahihila ng kasalanan. Ganun ba yun? Ibig sabihin buhay pa rin siya. Now, malaking factor din po yung crucifixion Jesus o yung kamatayan ni Jesus. Without His crucifixion, hindi natin mapapatay ang kasalanan sa ating buhay. Kaya po, dito sinasabi sa atin, sa ating slide, na ang flesh, patay na. Kung si Kristo namatay sa krus, ay maaari rin natin madeklarang patay na po ang ating relasyon sa ating fleshly desire o yung mga kasalanang nature ng ating buhay. Paano natin nasabi yan? Kasi po, nasa verse 24 ng Galatians 5, let's read this. Now, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Hindi pa lang pala si Kristo ang namatay sa krus. Yung kamatayan ni si Kristo sa krus 2,000 years ago, it means kamatayan din ng ating relationship sa fleshly desire na kasalanan natin, na namanan natin doon sa ating magulang kila Adan at Eva. Nung hindi pa tayo nabuborn again, we are born from the flesh. We are born with a sinful nature because of our mga ninuno, si Adan at Eva. Hindi sila tapat sa Panginoon, nadamay tayo. We all were dead because of sins. Pero na born again tayo, kaya sabi ni Jesus, kailangan mong ipanganak muli. Kasi kung hindi ka pa inanganak muli, yung kapanganakan mo, yung kapanganakan ni Adan at Eva na nahulog sa kasalanan. So, the fact na sinasabi ng talata, now, those who belong to Christ Jesus have crucified, pinako na sa cross. Alin? Yung desire ng ating flesh, pati yung mga passions niya. Kaya pala, pagka kayo na born again na, mas nagbabago ka. Kasi namamatay na ang makasalanan mo, lamang. Kailan nangyari yan? Nung tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang flesh parang siyang na-dethrone na mga tyrant leader. Na, if you remember Saddam Hussein, na-dethrone, nawala siya sa leadership. No? Si Nebuchadnezzar, di ba? Doon sa Daniel, Nebuchadnezzar, very powerful king of Babylon, pinaba siya ng Panginoon. Pero bakit gano'n, Pastor Ronald? Patay na pala ang flesh, bakit nasusunod pa natin at minsan ay nararamdaman natin na mas powerful siya? Kaya madali tayong nahihila ng kasalanan. Ganun ba yun? Ibig sabihin buhay pa rin siya, hindi siya talaga. Hindi. Ang sinasabi kong patay, patay lang authority niya sa'yo. Wala na siyang power over us. Kumbaga, itong flesh nito, dahil nandito pa tayo sa lupa, at ang sinful nature ay bahagi pa ng ating buhay, yes, hindi na siya hari ng iyong buhay noon, bago ka born again. Wala na siyang authority sa'yo. No? Andyan lang siya kung minsan, kinakalabit ka, kinukulit ka ng fleshly desire mo, para mang-asar, mang-tukso. In that way, yun lang ang power niya sa'yo. Ngayon, kung nagpatukso ka, hindi na panalo mo siya. No, pero wala na siyang legal authority para maghari sa buhay mo dahil si Kristo na ngayon ang nakaupo sa trono ng iyong buhay. Yan ang malaking pagkakaiba pag siya na born again. Kaya ang sabi sa verse 25, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Ano ho ibig sabihin niyan? Praise the Lord. Ibig sabihin dahil buhay na tayo sa Espiritu, ang identity natin hindi na sa flesh, hindi na sa kingdom of this world, hindi na tayo taga-sanlibutan, we are born again in Christ. Dapat na tayong lumakad sa Espiritu. Dapat ang mga activities natin
is compatible with the Holy Spirit. At ito yung tinatawag natin synergism. Dapat ang mga activities, isip natin, kilos, salita, ay sumasang-ayon kung ano ang ating identity with Christ. We are now His children. Anak ka na ng Diyos, hindi ka na anak ng mundo. No? Nabuhay ka na. Kaya, sa ating paglakad sa buhay Kristyano, hindi ka talunan. Kung pakiramdam mo, ay talo ka, ano? Pinapaisip lang sa iyo ni Satanas yan na talo ka, mahina ka, para ikaw ay magduda. Kasalanan lang yon, maniwala sa sinungalingan ni Satanas. Yan na lang ang power ni Satan sa ating mga Christian. Wala siyang power para tayo ma-overcome. Ang power na lang ni Satan sa atin ay magbulong ng mga kasinungalingan para magduda tayo na tayo walang mahinang klase, lagi tayong talo. O, pag naniwala ka dyan, mapapahama ka yung faith. Kaya, sa paglakad sa buhay Kristiyano, walking in the Spirit, dalawang part, may bahagi ang Diyos, may bahagi ka rin. May bahagi ang Diyos, may bahagi ang tao. Ang bahagi ng Diyos, siya ang nagbibigay sa atin ng Holy Spirit para manahan sa atin, nagpapalakas sa atin, at nagbubunga sa atin ng maganda kapag patuloy nating ilalakaran at pinamumuhay ito. At ang ating namang part sa kabutihan ng Diyos ngayon, tayo ay nagtitiwala, nagtatrust sa kanyang pangako. Hindi tayo sumusuko, hindi tayo humigive up, kundi bagkos ay sinusuko pa natin sa kanyang lahat ng ating mga pinagdadaan ng kasalanan at sumusunod tayo sa kanya by faith. Ang ganda ng gospel, and that is the gospel. The good news na hindi nararanasan ng marami pa ngayon dahil sa religion nila. Unfortunately, galing po tayo dyan, kaya alam natin ang pakiramdam ng nabubuhay sa ilalim ng grace at nabubuhay sa ilalim ng religion na puro kautusan. Kaya mga kapatid, the gospel of salvation, the Holy Spirit is available daily into our lives. Ano ho? Napakahalaga po nito. Hindi po ako nagsasalita para lang masabi, magsalita. Hindi. Nagsasalita ako kasi naramdaman ko na kung paano mabuhay sa ilalim ng biyaya ng Panginoon. Therefore, hindi na tayo nabubuhay sa legalismo. Pagka ikaw ay nabubuhay under the Spirit in your daily life, hindi ka na legalismo, hindi ka na naglilingkod sa Diyos dahil sa takot na hindi maligtas. Hindi ka umiiwas ka sa kasalanan para matuwa sa iyong Diyos. Hindi. Ang tawag dyan, anti-legalism. Hindi na natin inaayos ang sarili natin para tanggapin tayo ng Diyos. Binago tayo ng Holy Spirit dahil tanggap na tayo ng Panginoon. Dapat ang mabago mo, ang nag-drive sa iyo, mamotivate, ay ano, yung pananampalataya at tiwala sa Panginoon na tinanggap ka na niya. At ang iyong struggle sa sins, pagbabagong na ginagawa ngayon, ay bunga ng kaligtasang tinanggap mo sa Kanya dahil sa biyaya. No? Anti-license natin tayo. Hindi, ang grace para sa atin, hindi ito passage o ticket para makasala tayo. Total, ang Diyos maawain. No. Ang grace ay power para hindi na tayo magkasala. At ano pa? Ang continuational power ng Holy Spirit, dapat tuloy-tuloy yan nilalakaran ng ating buhay. Ang ating conclusion, ang sanctification at ang pagpapabanal natin ay parang orchard, no? Orchard ng farmer. Ang farmer, hindi naman niya sinisigawan yung puno na tumubo ka, magbunga ka, hindi ganon. Ang ginagawa niya, sinusiguro niya may sapat na tubig, sunlight at nutrients ang puno. Ibang puno, mga halaman, mga mahilig sa halaman dyan, hindi natin sinisigawan, inuutusan. Meron din tayo ginagawa para magbunga sila at mabuhay ng matagal. Ganyan din naman sa atin mga kapatid. Stop trying to manufacture holiness. Manalili lang tayo kay Kristo. Mag-yield tayo sa paglakad 24/7. Sundin natin ang boses ng Holy Spirit. Kaysa mahulog sa kanal ng legalismo at sa kanal ng
license to sin. At, tignan mo, pag sinunod mo yung Holy Spirit, watch for it, and you will see how God work in your life.